Sa Matthew chapter 5 po tayo ngayon. Matthew chapter 5. Okay. Diyan po tayo. Matthew chapter 5 verse 11 and 12 na lang po tayo ngayon. Matthew chapter 5 verse 11 and 12. Pag makita niyo pa. Ito yung Blessed are the peacemakers part 2. Okay? Blessed are the peacemakers part 2. Okay? Sa verse 9 kasi, blessed are the peacemakers for they shall be called the children of God. Automatic na ito sinabi natin at napag-usapan natin last week. Pag ikaw ay anak ng Diyos, automatic peacemaker ka. Hindi ito yung peacemaker na ikaw po ay pupunta-punta sa ibang bansa para sabihin, peace na tayo. Ito yung kasunduan natin. Hindi yung peacemaker ay tayo ay nagiging daan para makilala ng tao kung sino si Yesu Cristo para makipagbati sa Diyos. Amen? Dahil sinabi nga sa Isaiah, yung Diyos po ay galit sa kasalanan at sa makasalanan. Amen? Tandaan niyo po yan. Kaya dahil sa galit, di ba? The wages of sin is yes. And that is the wrath of God. Sinasabi dyan ninyo, impyerno. At ito po ay kadalasan nagiging kadalasan ito nami-misconstrue hindi naiintindihan ng karamihan ng tao. Para nila, ang impyerno po ay pinagaharian ni Satanas. Hindi po. Ito ay lugar kung saan po pati si Satanas ay at saka kanyang mga alagad, no? Yung mga kampo ni Satanas ay doon din pinaparusahan. Kaya nga di ba naalala nyo yung tungkol sa tao sa Gadarines? Yung si Legion ay maraming demonyo, mga kampo ni Satanas. Sabi, hindi pa namin oras para kami ay parusahan doon sa impyerno. Takot na takot sila kay Jesus kasi galit ng Diyos yung impyerno. Okay? Pero dito, blessed are the peacemaker kasi binibigay natin yung magandang balita o sa pagdating sa Greek, ang ibig sabihin ng magandang balita or good news is evangelion. O sa English is gospel. Okay? Evangelios. Diba? Ano yung magandang balita? Na sa pamamagitan ni Kristo, siya po ay namatay para sa kasalanan ng mga tao. Pero sa pamamagitan lang ng pananampalataya na tayo, mananampalataya na si Kristo po ay Panginoon, tayo maliligtas. Kasi si Kristo po ay Panginoon po noon pa, before the beginning of the world. Yung pag-amin natin Panginoon si Kristo at tayo sabihin, kami na po ay magpapakababa. Na kami po ay kailangan, kami po ay umaamin na kami, alipin nyo. Pasensya na po sa kasalanan at kami na susunod sa inyo dahil kami ay alipin. Tanggapin niyo po ako. At tatanggapin tayo tayo dito. At kakaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos Ama. Dahil hindi nagalit sa ating Diyos Ama, saan tayo pupunta? Sa langit. Romans 6:23, di ba yung kapatid? Ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Pangalan niyo ng Diyos Panginoon. Amen? So yun, peacemaker. At sabi nga, because you we call the children of God. Kasi nauna po tayo naging anak ng Diyos. Sa sobrang saya po natin, gusto natin ipagsabi, uy, hindi na ako pupunta ng impyerno. Sino ba yung pinakamasamang tao sa buong mundo? Pag inamin niya makasalanan siya, gusto niya talagang tatanggapin niya si Kristo bilang Panginoon niya. Kasi sabi, Panginoon pala si Jesus, nakakaya. Lord, tanggapin niyo ako bilang alipin. Ang silbihan natin yan. Kasi tumatagal naman na tayo alipin ng Panginoon kasi wala nagpapaka-alipin din tayo sa kasalanan Ayaw natin mag-submit. Ayaw natin ibigay ang buong buhay natin para sa Panginoon. So yun yung mga peacemakers. At yung kasunod nun, di ba, sa verse 11, sa verse 10, blessed are they that which persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Dahil ikaw yung anak ng Diyos, so yun din yung kaharian ng langit. Tagapagmana ka rin ng kaharian ng langit. So, yun po yung mangyayari doon. Okay? So, it's yung introduction. Hindi na natin masyado i-explain yan. Amen? Nandito na tayo sa verse 11 kasi ito yung part 2 ng blessed are the peacemakers. So, tayo yung peacemakers, kaya tayo yung soul winners. Naintindihan yon? Anak ka ba ng Diyos? Pinagsasabi mo ba kung paano maligtas ang isang tao? Diba? Automatic yan. Pag anak ka na ng Diyos at hindi mo pa nagagawa ito dahil hindi mo pa alam, magsimula na tayo gawin ito. Amen. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa din po natin ginagawa ang mga bagay na ito. Okay? Pag nakikita nila na ginagawa mo yung tama, sabihin, ay, Kristiyano ito. Bakit mo ginagawa yan? Kasi
meron na akong peace sa Diyos Ama. Hindi na ako pupunta ng impyerno. Amen? Ngayon sinabi, sa verse 11, blessed ulit. Ang ibig sabihin ng blessed dito, hindi pinagpala, kundi yung salitang masayang-masaya. Dahil sa Greek, ang blessed po na ito ay makarios. Galing sa salitang root word na makar, ibig sabihin ay masaya. Pag sinabing Diyos, masayang, masaya. Sobrang saya. Sobrang saya kapag ikaw, when men shall revile you. Ano ba yung revile? Medyo nahirapan ako dito. Ano yung revile? Diba parang English kasi. Kahit English yan, nahirapan ako. So, chinay ko po, si revile, ibig sabihin po ito ay kukutsain ka. Diba, minsan may pagkukutsa, pagpupuna sa isang tao. Pupunahin mo isang tao sa masamang paraan. Yung gusto mong pahiyain yung isang tao, sobrang negative at insulto talaga ito ang ginagawa. No? Insulto po yung ginagawa po doon sa tao na yun. So, pag tayo po ay ini-insulto dahil tayo po ay mga anak ng Diyos, gumagawa tayo ng tama sa Diyos. Dahil tayo rin po ay nagbibigay ng ebanghelyo para sa Diyos. Sabi, masaya-masaya ka. Bakit? Di ba dapat malungkot ka eh? Tama ba? Pero hindi, dapat masaya ka. Tama yung ginagawa. Okay? Ano ba yung sa Tagalog pa nga ito? Inaalipusta ka pa ng mga tao. Nasubukan nyo na bang inaalipusta kayo? Hindi pa siguro pa kayo pa yung malakas mag-asar sa mga tao. Di ba yung talagang hindi asar na nakakatawa, yung talagang mapapahiya ka na mapapahiya. Ganun po yung alipusta na sinasabi. Dito. So pag inaalipusta ka dahil gusto mo lang sila yung makipagbati sa Diyos Ama, dapat maging masaya-masaya ka. Tandaan yan. Okay? Kaya huwag kayong mahiya na mag-sorry. Nahiya kayo dahil alipustahin kayo. Sabi nga, sumasama mo dating tao. Kilala kita, pre, hindi ka ganyan. Hindi, binago na ako ng Diyos. Ang daming sapul sa atin ng ganyan. Ganyan din kasi ako nung umpisa eh. Nakakaya kasi. Ano ikakahiya mo? Magandang balita nga iyan. Amen. Napakagandang balita niyan para sa mga tao na pwede ka pumunta na langit. Kasi ang alam ng tao, ganito lang. Pupunta ka sa langit sa mabubuting gawa mo. Yun ang karamihan ng alam nila. Sasali ka ng reliyon, gawa pa rin yun eh. Pero dito hindi. Ang Kristyanismo ganito, makakapunta ka sa langit pag natanggap mo si Kristo bilang Panginoon mo. Naamin mo sa iyong sarili na Panginoon pala si Jesus. Dahil Panginoon siya noon-noon pa. Tandaan mo yan, ha? Tatanungin kita lagi. Ikaw din, tep-tep. Hindi ko alam kung alam mo yun. Paano ka maliligtas? Na maamin mo sa sarili mo na Panginoon si Jesus at ikaw talaga ay magpapasakop sa Kanya. Ang papasakop, ibig sabihin, alam mo na kahit pati hininga mo, pagmamay-ari na ng Diyos. Amen? Naintindihan niyo ba yun? Pagmamay-ari ng Diyos, pati hininga ninyo. Tingnan ko lang po sa 1 Corinthians chapter 6 para maintindihan niyo po yan. Sa 1 Corinthians chapter 6, pansinin niyo. Verse 19. Ano? What know ye not? Hindi niyo ba alam na inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu? Na yung banal na Espiritu ay nasa inyo. Kinakausap dito ni Pablo yung mga tunay na Kristiyano na. Yung tunay na nanampalataya na si Kristo po ay kanilang Panginoon. Na sila talaga nagpasakop na si Kristo ay kanilang Panginoon. Sabi, which you have of God, and ye are not of your own. Sabi ganon, sa Tagalog, tingnan natin sa pinatagalog nito, ha? Sabi dito sa Tagalog, para sigurado tayo, o hindi ba ganin yung nalalaman na inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? At tinanggap ninyo sa Diyos. Galing sa Diyos yung banal na Espiritu, dahil siya rin yung Diyos. At hindi ninyo na pagmamay-ari ang inyong sarili. Dahil sabi dito, dahil sa verse 20, dahil kayo ay binili na may presyo. Libre natin natanggap itong kaligtasan na ito mula sa kasalanan natin ng mga kasama ng Diyos kung saan yung kasiyahan na yan. Dahil binili tayo sa napakamahal na presyo. Hindi natin nabili yung ating kaligtasan, kundi si Kristo ang naghirap para sa ating kaligtasan. Ginawa niya.
Nabuhay siyang walang kasalanan sa mundo ng 33 anyos. O more or less 33 years old. Pero siya yung mamamatay para sa kasalanan ng magiging mananampalataya. Mananampalataya noon at magiging mananampalataya sa kinabukasan. Sa atin ngayon yung mga present. Anong ginawa niya sa kamatayan? Iba pinaluhod doon. Ano yung scourging? Pinaghahampas ng mga may taga. At sumama sa may laman. Na-fracture yung buto. Nilagyan ng koronang tinik. Kaya nga, lagyan niya ng barbed wire na corona yung sarili niya. Tapos kagaling-galing pa. Ihilahin yung balbas. Na matanggal lahat. Yan ang ginawa ni Kristo para sa atin. Tapos bubuhatin yung napakabigat na cross papuntang Kalbaryo na pataas. Tapos papakuin siya doon. Para saan? Para sa kasalanan ng mananampalataya. Bili tayo sa napakamahal na presyo. Tayo na bata pa lang, tinan nyo. Dito maliliit. Di ba nagkakasala na? Ayaw makinig. Pero siya simula maliit hanggang pagtanda. Hindi siya nagkasala para maging sakripisyo para sa iyo. Kapag mananampalataya ka na, binili ka ng napakamahal na presyo. So, therefore, gayon pa man, liwanatiin niyo ang Diyos sa pamamagitan ng inyong katawan at ang inyong espiritu kung saan ito ay sa Diyos. Yan ang sinasabi natin. Kaya sabi dito, masayang-masaya ka pag ang tao inaalikusta ka. Sinisiraan ka talaga, talagang binababa ka. Pinapahiya ka sa publiko. Bakit? Kasi gusto mo lamang ipaalam yung mga bagay na sinabi natin kanina. Na pwede kang magkaroon ng kapayapaan sa Diyos kahit ikaw pa yung pinakamasamang tao sa mundo. Sa oras at talaga ikaw mananampalataya na si Kristo pala ay Panginoon. Binigay ko na yung sarili ko sa Kanya. Kapihining ako. Amen? Napakaganda nun eh. Bakit hindi ka magiging masaya? Kasi alam mo, ginagawa mo yung tama para sa Panginoon. Tandaan niyo, sinabi rin ni Kristo doon sa John, ang alipin ay hindi masigit sa kanyang Panginoon. Kung ang kanyang Panginoon ay inalipusta, pinahiya, sinara-siraan, paano pa kaya alipin? At anong ginawa ba ni Kristo? Para sa kabutihan ng mga taong makasalanan. Pero ang ginawa ng mga taong makasalanan, karamihan, majority, gustong ipapatay si Jesus. Siniraan. So yung muna yung revile. Inalapusta, pinutsaan, hindi lang basta-basta pinutsa, talagang nakakahiya, pinahiya ng pinahiya. Okay? Kritisismo na wala ng respeto. Diba? Negatibo talaga, negatibo. Napansin niyo na ba kung may taong siniraan dyan sa tabi ninyo? Pag siniraan ng isang tao, talagang sirang-sira. Parang hirap linisin ng pangalan. Diba? Ano niyong gagawin? Bilang isang Kristiyano. Are you ready? Pasok po dito kung meron ganito si Aris, wala din. Okay. So, verse 11 ulit. And shall persecute you. Ano yung persecute? Una, revile. Naintindihan niyo revile? Persecute po, ibig sabihin persecute ay ganito. Sa Tagalog, usigin. Ano yung usigin? Yung talagang hinahanting. Pag may hinahanting, sino nanguhuli dito ng tugak? Di ba? Hinahanting. Ano gagawin sa tugak? Kakainin. Kasi masarap eh. Hindi niyo po alam yung tugak-tugak po sa Kapampangan sa Tagalog, ibig sabihin po ito yung palatang kinakain. Kita mo pa? O anong lugar tao namin dito sa Pampanga? Ha? Palakang bukid. Masarap kasi palakang bukid kaya inuhuli. Okay. So yun yung mga bagay-bagay dito. Teka lang ha. So yun. Isipin nyo, bakit hinahunting yung mga Kristiyano? Bakit kaya? Meron ba kayong idea bakit hinahunting yung Kristiyano? Meron? Hinahunting yung Kristiyano dahil sila po ay kinaiinisan ng mga tao. Dahil sila po ay nagbibigay ng magandang balita. Sila po sinasabi nila yung paano yung kaligtasan. Yun po yung dahilan.
Tapos tayo dahil napapahiya na tayo. Hindi pa nga tayo ina-okray ng tao na talagang inaalikos na nasisiraan yung pangalan natin. Nahiya tayo. Pag soul winning. Ipakilala si Jesus sa mga tao na napakagandang balita. Ito parang, bakit? Bakit kailangan mahiya pagdating sa mga bagay na yun? Diba? Ngayon, itong bagay po na ito, kapag ito po ang ginagawa, hahantingin ka at hahantingin bakit gusto ko kasing torture yun. Kasi aside po sa persecute po sa Tagalog ay hahantingin ka, uusigin ka, ang sabi, papahirapan. Hindi yung basta-basta papatayin ka lang. Kapag kayo nanonood ng mga thriller movies, ay yung mga nakakatakot na palabas, yung torturein ka pa konti-konti, ano yung iisip mong torture? Pinuputol yung kamay. Diba? Pwedeng gaganin muna yung kamay mo. Mamartilyoin yan pa konti-konti. Umamin ka na. Mamartilyoin. Martilyo hanggang maging durog-durog yung buto mo sa isang daliri. Next, isang daliri, hindi ka pa aamin. Ayaw mong bitawan si Kristo sa buhay mo. Mamartilyoin na naman sa mong daliri. Hanggang maging flat yung daliri mo. Sisigaw-sigaw ka dyan. Diba? Ano pa susunod? Gamit pa ulit. Daliri. Wala nang daliri sa paa at kamay. Flat na. Kamay naman yung palad. Babasagin yung buto mo dun. Yung mga torture po dati is ganito, di ba? Ilalagay sila sa isang troso. Kasi balat na ng halos ng troso. May butas dun sa troso. Alam niyo yung troso? Pinagputulan ng puno. Papasok doon yung Kristiyano. Anong gagawin doon? Lalagariin. Swerte pa nga yung mga Kristiyano na inilagay doon, susunugin ng buhay kasi mabilis mamatay yan. Mas mabilis mamatay yan. Yung iba, bubuhusan ng dugo, papatakbuhin sa gubat na mayroong mababangis na hayop. Minsan pupunta, ano yung gladiator? Makita niyan eh. Lalagay sila doon, papakawalan yung mga leon, mapapangis na hayop, kakainin sila ng buhay. Iba sinusunog ng slowly, may nakita ko yung torture device doon, parang baka. Ilalagay sila doon. Susunugin sila pa konti-konti. Hindi malakas apoy doon. Sisigaw sila ng sisigaw, tapos yung baka na yun na parang kulay bronze, gawa sa bronze. Iingay. Parang baka yung tunog. Grabe yung torture. Pero mga Kristiyano noon, hindi natakot. Sabi, masaya kayo. Paano yung masaya? Ito torture rin kami. Diba? Sabi nga din, ang persecute ko ay gigipitin ka. Hindi mo na alam yung gagawin mo. Kasi sa pag-handling, di ba dapat minsan gigipitin mo isang bagay, isang hayop. Yung magugutom, hindi nila alam kung saan pupunta. Tapos mapupunta doon mismo sa bitan. Ang ginagawa sa Kristiyano doon, kahit may pera sila, hindi sila pagbebenta ng pagkain. Yung kanilang mga pwedeng ibenta, kunyari meron silang pananim, hindi bibili o sisirain yun. Gipitan talaga. Yung nangyari sa kapatid mo, gipitan yun. Tapos matindi pa doon. Matinding gipitan talagang gagawin. Yan ang ibig sabihin ng persecute. Para lang sabihin mo, i-give up mo na ang Panginoon mo si Jesus. Huwag ka nang magbigay ng magandang balita. Kasi katanggapin si Kristo bilang Panginoon, na aminin sa inyong sarili na si Kristo ang Panginoon. Grabe, no? Ito pa pagmamalupitan dahil sa paniniwala o sa pagkakilala. So yun po yan. They persecute you. Una, rival, medyo, pag naisip nyo, rival, parang silang-sira na yung pangalan mo, di ba? Wala ka na mapupuntahan eh. Pero so, hindi pa yung papahirapan ka, tutorturin ka. So, paano naging masayang-masaya? Kasi ibig sabihin ng guys doon sa Greek word is masayang-masaya. Masayang-masaya ka? Bakit, Lord? Kasi Jesus nagsasabi nito eh. Sermon on the Mount eh. Sabi nga dito sa verse 11 pa,
and shall say all manner of evil against you falsely. Pagbibintangan ka sa mga bagay na mali pa. Ito nangyari kila Pedro to nung panahon na yon. Nasunog yung isang bayan. Sa Roma yata yun. Alam niyo kung sino pinagbintangan? Mga Kristiyano. Bakit? Para hulihin yung mga Kristiyano, sinasabi nila, mga rebelde yung Kristiyano yung sinunog yung isang syudad. Yung isang barangay sinunog. Mga Kristiyano gumawa niyan. Pagbibintangan ng pagbibintangan. Para gipitin yung mga Kristiyano. Darating at darating din sa oras natin yan habang pasama ng masama yung mundo. Tinatawanan na ngayon Biblia, ito yung Bible, tatawa ng mga tao. Totoo yan. Hindi niyo pa siguro na nararamdaman, ayon kasi sa Bible, sa Bible! Tatawanan ka talaga. Ayon niyo po maniwala, okay na, sabi ko. Basta ito yung ayon sa Biblia, pwede kayong pumunta ng langit, hindi dahil sa paggawa ng mabuti. Tatawa na ka lalo. Napapaiyak ka talaga. Sa mga panahon ngayon, ganun pala. Pero hindi ko maalala makalimutan yung nangyari kay Pastor David Garcia doon sa Vietnam. Hinanting sila ng hinanting doon. Dahil sila lang po ay nagbibigay ng Ebanghelyo sa Vietnam. At yung church kasi nila is talagang nakilala na ang dami Vietnamese na naging Kristiyano. Doon sa kanila. Pinasok yung church nila, dinala yung anak niya doon sa kulungan, at hindi nakilala si Pastor David Garcia. Pumunta si Pastor David Garcia doon sa kulungan mo mismo, nakita niya yung anak niya, hindi siya nakilala ng mga pulis. Galing na Ang kapang niya Kaya naka-blacklist na siya papuntang Vietnam. Kaya saan siya si Pastor David Garcia. Sa Kazakhstan naman, ano yung Kazakhstan? Muslim country, buti open country pa rin yun para sa Christianism. Diba? Pero malamig na malamig. Months ago, na-operahan siya. Nakapera ba siya din si Pastor David Garcia? Mga support lang rin yan. Isipin nyo, mga missionary na ganyan, tapos tayo dito nahihiya tayo dahil tayo makulit. Nahihiya tayo dahil lang bibigyan natin ebanghelyo sa mga tao. Ibigay lang natin yung good news. Paano masasabing masaya-masaya ka? Paano masasabing anak ka talaga ng Diyos pag ganyan ka? Anak ka na talaga ng Diyos pag tunay ka na nananampalataya na si Kristo ay Panginoon. At ikaw talaga yung nagpakalitin at binigyan mo yung buto. Pero wag tayong babas-babas na parang, pwede na yan, etc. na ganyan. Kasi kulang na kulang. Diba? Sabi nga dito, for my sake. Okay? Sasabihin nila lahat ng mga masasamang bagay laban sa inyo. Bakit? Kasi gusto nyo pagsilbihan ng Panginoon. For my sake. Saan ginagawa ito ng mga tao ito? Kahit sila na po ay sinisiraan, kahit sila na po ay torture o pinag-uusig. At sasabihin ng mga maling bagay, pagbibintangan ng mga maling bagay. Bakit? Kasi ginagawa nila yung para kay Kristo. Anak ka ba talaga ng Diyos? Gaano katindi yung pagmamahal ng Kristo? Kasi dapat 100% para sa Diyos ka eh. Amen? Naintindihan ko na yung karamihan sa atin, baby pa sa faith. Pero hindi kailangan all the time baby tayo sa faith. Meron talaga iba matagal mag-grow pagdating sa pananampalataya. Hindi nagagamit ng tama yung pananampalataya ng Diyos. Pero hindi all the time baby. Di ba? Tama ba? Yung mga babies dito. Babies pa rin kayo. 11 ka na yun. Nata na si Tep. 8? 9 na. Grade 3. Grade 3. Ikaw 11. Grade 5? Grade 5 ka na? Aba, sakto pala sa oras to. Kailan ka pinanganak? 2000? Ha? 2014. 11 ka na. Kasi February. Diba? So, ganun.
Ginagawa lahat ng mga bagay na ito para kay Kristo. Katulad sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Ang sinabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Lagi ko po sinasabi ito pero buksan na natin 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Okay, in context whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do all for the glory of God. Tagalog, kahit ikaw ay kumakain man lang, ikaw ay umiinom man lang, o kahit anuman ang iyong ginagawa, gawin mo ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. So, gagawin mo ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Anong gagawin mo sa lahat ng bagay na dapat iyong ginagawa? Dapat ito ay para sa Diyos. Ang hirap natin sa atin yan, kaya nakikita na yan ni Pablo, ang dami kong ginagawa mali. Diba? Ginagawa mo ba lahat ng bagay? Bawat isang kilos mo para sa Diyos. Para sa Diyos. Iba, pag hindi ka Kristiyano, maumay ka, lagi na lang para sa Diyos. Para saan naman? Para sa akin. The more na ginagawa natin para sa Diyos, tayo po ay nakaka-beneficyo sa mga bagay. Hindi pa alam? Sa sunod na. Okay? Sabi, give none offense neither to Jews nor to Greek. Hindi po yan. Okay? So sabi dito, kahit anong gawin mo. Kaya nga sinabi dito, kasi pinaka-basic na natin yung kumain tsaka uminom. Tama ba? So, kahit yung kainin nyo, gagawin yan para sa Panginoon. Kaya nga tayo nagpipray sa pag kumain na magamit natin ito sa tama. Pinapabless din natin sa Panginoon yung mga pagkain dahil pinapabless din yan ng mga panahon ng mga Hudyo, ay ng mga Israelita, ng mga Old Testament. Amen? Pero gagamitin lahat ng itong mga bagay para saan? Para sa Panginoon. Again, i-review natin Verse 11, masayang-masaya ka. Kapag ang tao po ay aalipustahin ka, sisiraan ka, talagang sisirain yung pangalan mo dahil ikaw lang gusto mong paalam sa tao paano sila makapunta sa langit sa pagtanggap kay Kristo bilang kanilang Panginoon. At sila'y magpapakalipin ng tunay. Amen? At masaya-masaya ka pa rin kahit ikaw po ay talagang papahirapan, tutorturin, papatayin o ano mang gagawin sa iyong paghihirap. Dahil gusto mo ibigay yung para sa Panginoon. At sasabihan ka ng kung ano-ano mga masasama, pagbibintangan ka ng kung ano-ano mga sama. Bakit? Kasi ginagawa mo lahat ng bagay para kay Yesu Kristo. Kaya huwag kayo maumay pag si Pastor na sinasabi lagi, sumunod kayo sa Panginoon. Kasi ito yung kasiyahan ng Panginoon. Sumunod kayo ng buong puso. Ang daming mga verses tungkol dyan. Amen? Pinakamatindi na nga dyan, kahit anong gawin mo lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano yung mga favorite verse ko? Ano to? Ano sabi? Kapag mahal mo ako, sabi ng Panginoon, itago-tago mo yung utos ko. Itatago mo kasi gusto mong gawin ito, anak. Naintindihan? So, ganun po katindi yung ibig sabihin po nitong mga ito. So, never, ever po, isa walang bahala na kayo po ipagmamayabang ni Jesus. Ibibigay niyo yung balita, yung kaligtasan. And then, yung pinakamasamang tao sa oras na aminin nila na sila makasalanan, gusto nila talagang tanggapin si Kristo. Na siya ay tunay na Panginoon dahil si Kristo ay Panginoon naman pa. Sila po ay nakatawarin ng Diyos. Kakalimutan ng Diyos yung kasalanan nila. Ito naalala niyo yung napamo sa cross Jesus? Yung isang magnanakaw. Dati yung mga magnanakaw, hindi ko alam kung ganun din siya. Yung mga magnanakaw dati, hindi lang basta-basta mga nangungupit o nangunguha ng mga gamit. Kung kailangan pumatay, papatay sila. Nakakuha lang ng gamit. Ng kayamanan. So, pwedeng halang na halang talaga yung kaluluwa nito. Pero pansinin nyo, diba? Ano yung sinabi ng taong yun? Lord, pwede mo ba ako isama doon sa paraiso? Nung sinabi niyang Lord says, hindi yung Lord na basta-basta, oh Lord! Lord yan Hindi may relasyon talaga sa Panginoon. Sabi niya, ito pala yung tunay na Panginoon noon pa. Panginoon na kita. Alipin mo na ako, pagmamayari mo na ako noon pa. Pagtingin ako, pagmamayari mo ako. Basa na natin yung kanina, 1 Corinthians chapter 6. Diba? Sabi ni Jesus,
sa oras na ito, makakasama mo ako sa paraiso. Yun ang bagay na yan. Ngayon, idako natin sa verse 12. Sabi, rejoice. Ano ba ibig sabihin ng rejoice? Hindi mo na yung rejoice? Shampoo? Shampoo and conditioner? Hindi po, rejoice. Ibig sabihin, magsaya ka. Magsaya ka, maggalak ka. Hindi lang dito. And be exceedingly glad. Alam niyo ibig sabihin ng glad? Rejoice pa rin yan. Magsaya ka at maging masaya ka. Dahil peacemaker ka at ginagawa mo lahat para sa Panginoon. Di ba? Sabi nga naman, for great is your reward in heaven. Ibig sabihin, napakatindi ng iyong gantimpala sa langit. Hindi lang pupunta ka sa langit at puro kasiyahan. Amen? Hindi ka sa langit ka at meron ka pang mga gantimpala doon sa langit. Naalala niyo, pinag-usapan natin yung crowns, di ba? Ewan ko kung naalala niyo, minsan i-review ulit natin next year yan. Every prayer meeting, attitudes and everything. Yung, masarap na meron pa rin tayo nakukuha mga rewards. At yung crowns na yung marikukuha natin, alam mo yung gagawin ng mga, di ba yung 24 elders, naalala niyo yun? Sila yung pinaka mga pinuno doon sa kalangitan ng mga tao. Anong ginawa nila doon sa crowns? Sobrang saya nila sa Panginoon, binigay din nila sa Panginoon. At yun maging kasiyahan nila. Hindi natin naman, kung kaya ba dapat, okay naman, bibigay ko pa. Pero pag ikaw Kristiyano mo, pambigay ka, di ba? At ibibigay mo sa pinakamamahal mo at yun yung Panginoon, bibigay mo yung mga ganitong pala mo. Masaya ka. Marami tayong reward din sa langit. Ayoko nang gawa ng mga kung ano-ano magpakaisipan to. Subukan natin basahin ng Biblia tungkol sa mga Christ na doon sa the crown. Pwede ka mga game. Siguro, isa ka sa mga 24 elders. Pag sinabing elder, hindi naman ibig sabihin, pinamatanda eh. Ikaw isa sa mga 24 leader. Diba? Dahil napakasigasig mo. Sumusunod ka talaga, ginagawa mo lahat para sa Panginoon. Bawat kilos mo, pati hiningi mo para sa ito, Lord. Diba? At talaga pinapaalam ng Ebanghelyo. Sabi, sobrang reward mo sa langit. Sino ba yung gusto naman, sino yung ayaw dito na reward? Dito sa mundo, nabibiyayaan na tayo pag tayo masunurin sa Diyos eh. Last week, sabi ko, may nagkulang ako sa church, dito ako natulog, ikot-ikot sa Sabado, kulang pa rin pala. Baka, ang hirap lang kasi magtrabaho dito dahil ang hina na internet dito. Okay? Saka ayaw kung dinadala-dala yung laptop dahil luma na. Kung di na masisira na yung laptop ko eh. Ano bilhin niyo sa laptop niyo, brother mo? Ano lang po yan? Cheese? Kulang 7,000. i5 6th iPad, ibig sabihin, pag bibenta ko yung laptop, kung halos sira-sira na, talagang libo na. Isang libo na. Meow. Anyways, so great is your reward in heaven. Hindi po magamot yung ating Panginoon. Binibiyayaan tayo pagdating sa mga bagay na iyan. Binibiyayaan po tayo pagdating sa mga bagay na iyan. And sinabi rin dito, for so persecuted they the prophets. Ang sabi dito, yung mga propeta po noon ay talagang pinapahirapan din. Okay? Pinapahirapan din. Dahil, ano ginagawa sa propeta? Kung isa nga sa mga propeta na nangyari si Elijah, ang tapang ni Elijah eh. Kalaban niya yung mga pare ng kulto eh. Pare ni, sino ba yung ni Baal? Pare ni Baal eh. Diba? Ito yung gari kasi yung matindi nun, ang haring si Ahab eh. Sabi niya, ang dami-daming pare ni Baal. Paunahan tayo kung sino mapasindi yung altar nito. Diba? Ang pinagagawa ng mga pare ni Baal, naglagay sila ng maraming tuyong-tuyong mga kahoy doon sa altar. Magdamag sila nagdarasal sa Baal. Hindi umapoy. Nung hindi umapoy, sabi ni Elijah, tapang eh.
Galingan niyo pandasal niyo, baka kailangan niyo pang gumawa na kung ano-ano. Pinagsusugat nila yung sarili nila. Di ba? Ano nangyari? Si Elijah talagang matindi yung pananampalataya sa Diyos. Gatang niya. Ginawa niya, nagtalagay pa ng parang lagusan ng tubig doon. Talaga lubog kasi mataas din yung pinag-ukayan nandoon din. So, yung altar, may butas dito na matindi, magkapantayan. Ang ginawa, pinabuhusan ng maraming tubig. Alam niyo ito, di ba? Sila Jorel, siyempre. Basang-basa. Nagdasal saglit. Pumaba yung apoy mula sa langit. Sunog lahat ng mga kapoy. Pero pagkatapos nun, inusig siya ni Jezebel. Nangyari kay Elijah. Nagtakbo sa kagubatan. Bakit si Jezebel? Kasi siya yung reyna nun. At siya yung reyna na napakalupit. Sobrang lupit nun ni Jezebel. Kahit si Elijah na napakatindi ng pananampalataya, gumana yung laman niya. Gumana yung laman niya na nanghina siya. Nawala ng tiwala sa Diyos sa pananampalataya. Ganun yung persecution. Kasi alam niya, ito torture siya ni Jezebel, hindi lang basta-basta papatayin niya. Yung panahon na po ni Jesus, yung huling propeta si Juan Bautista. Pinagsabihan niya lang kung sino yung namumuno doon sa Israel noon. Yung Herodes ng oras na yan. Kasi pag sinabi yung Herodes, yung pamilya yun eh. At Herodes yung panahon na yun, nagalit si Herodes. Dahil pinagsabihan ni Juan Bautista, dapat hindi mo inaagaw yung asawa ng kapatid mo. Yung ginawa. Pinagutan ng ulo. Nilagay doon sa service, sa lagay ng mga pagkain na may takip. Ganon yung mga propeta. Pero napakatindi ng reward sa langit. Si Elijah, alam niyo ba nangyari kay Elijah? Hindi namatay si Elijah. Siya yung pangalawang na umakyat sa langit kasama yung buong katawan niya. Yung unang-una, sino? Panahon pa lang yung nila Adan sa ni Eva bago po yung lahat si Enoch. So, ang tindi ng mga reward nila. Ngayon pag tayo talagang masigasig, ginagawa natin ng buong puso lahat para sa Panginoon. Pag alam natin mali, bitawan na natin. Tapos masigasig pa tayo paalam yung magandang balita sa mga tao. Hindi tayo dito para may pag-away, kundi hatid yung magandang balita. Diba? Kaya naiinis ako sa inyo minsan dati. Hindi sa mga matatanda, sa mga bata, kinukutsa-kutsa natin yung mga relihiyon. Bakit ba nasabi niyo ba ng napakagandang paraan kung paano pumunta ng langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. At hindi ito para sa gawa. Ang alam lang kasi natin dati is kutsain sila. Tandaan niyo po, si pastor niya galing din. Ako po ay natrap din po sa ganong relihiyon dati. Dekandado, devolt. Diba? Pero sana hindi kayo masakaya sa akin sa mga hindi paligtas dito. Kailangan akong mapahirapan ng todo bago ako sumuko. Isuko yung buong buhay ko sa Panginoon. Amen. Kaya napakalaki ng role po na maging peacemaker kayo. At dito po, nadagdag pa dito is yung role na ginagawa mo lahat para sa Panginoon. Pati hininga mo, I offer this to the Lord. Hihinga ko, ibig sabihin pati hininga mo, ibig sabihin yung katawan mo, papangalagaan mo rin. Amen? Sino sakitin dito? Alagaan katawan na, mamaya kung gabi, kaya pag meron na tayong ginagawa, ako rin I'm trying to be an example, kaya ito, kumakain na rin po ako ng matino-tino. Sana nakikita niyo pumayat ako. Pero pag nakita ng pagkain naman, ay, nako. Diba? So again, I just want to reiterate this one. This is the Blessed of the Peacemaker second part. Hindi na ako naglagay ng mga points, kundi yung points yung dito ng mga words dito sa Bible. Okay? Peacemakers, hindi peacemaker na ipag-peace ka sa mga tao, kundi binibigay mo ng paraan o binibigay magandang balita para magkaroon ng kapayapaan yung tao at yung Diyos. Para sila sigurado makapunta ng langit. So, mapapersecute kayo for righteousness sake, pero kayo po ay, ano mangyayari? Kayo ay anak ng Diyos. Sa oras na ikaw naligtas, anak ka na ng Diyos, di ba? John 1:12, ano sabi sa John 1:12?
As many as received, sa dami-dami ng tumanggap kay Kristo, binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. At pag sinabing karapatan ng anak ng Diyos, tunay ka ng anak ng Diyos at tinuturing ka ng anak ng Diyos. So pag anak ka ng Diyos, ipapamahagi mo yung magandang balita. Pinagpala, masayang-masaya rin yung mga kinakawawa, tinotorture para sa paggawa nila ng tama. Bakit? Kasi kanila ang kaharian ng langit. Sa totoo lang, meron pa po dito. Medyo mahaba-haba na po kasi tayo. Tayo ay nasa 33 minutes. Ito po ay may kapareha sa Luke para mas maintindihan niyo po. So Luke chapter 26 verse 21, sabi dito, masayang 21, 22 pala, 22 and 23. Masayang-masaya kayo. Ganito yung ginagawa, isa sa point. Pag ang mga tao ay maiinis o magagalit sa inyo. Magagalit dahil hindi niyo sila ginagalit, kundi nagsasabi lang kayo ng totoo. Kasi sa pagsasabi ng ebanghelyo, sabi niyo, di ba, kunyari sa LGBT, kapatid, mali yan. Pero hindi, mahal kita kapatid. Katulad ko, hindi po ako homophobic. Hindi ako homophobic. Ibig sabihin, hindi ako nag-discriminate pag LGBT. Pero pag nakakita ko sila, gusto ko silang bigyan ng ebanghelyo, sabihin ko, gusto mo bang pumunta ng langit? Ito yung bagay na yan. Pero kailangan ko sabihin na, isa sa po yung naka-challenge nila is talikuran nila yung pagiging LGBT. Kasi nung na-present po yung gospel sa akin, napaka-gentle. Gentle din na sinabi, dapat hindi ka na ganyan. Hindi ka na dapat mag-iinom, hindi ka na babae. Pero kasi ako talagang chronic, manginginom talaga ako dati, sobra. Sa isang linggo, hindi pwedeng hindi ako nahihimatay sa sobrang ino. Hindi pwede. Talagang sobra-sobra ang mga dati. Malakas din ako magsigarilyo dati. Nakador talaga ako. Pag may nagbigay pa sila dati ng juice, ihipating ko talaga yan. Pero di ako na-addict doon. Hindi ayaw ng Diyos. So nakikita ko yung sobrang sama ko. Papaidol pa ako dati. Buti na lang hindi ako nagkaroon ng tulong ng isang beses, hindi ako nagka-AIDS ng isang beses. Pero pinatawad ako ng Diyos. Kaya pag nakikita ko ng mga taong ganyan, kahit ilan kayo mamamatay tao, sasabihin natin na pwede ka pa rin pumunta ng langit kasi tinanggap ako ng Panginoon. Diba? Tinanggap yung magnanakaw doon sa krus ng Panginoon sa oras sa talagang tunay sa puso. Sabi, Panginoon nakita. Sabi, maiinis sa inyo yung tao dahil ginagawa nyo. May inis din sila sa inyo dahil ayaw nyo makisama sa mga masamang gawain nila. They hate you, sabi nga. They shall hate you, and when they shall separate you from their company, ihihiwalay ka sa kanilang pagkasasamahan. Darating, di ba, nung nire-review natin yung tribulation period, tapos na, siyempre tayo, nasa langit na tayo yan eh. Na-rapture na tayo eh. Pero yung biglang yung mga naligtas pagkataas ng rapture. Di ba, pag wala silang tatak ng 666 sa kanilang kamay, kasi dito sa kanilang noo, hindi sila makakain. Ganun katindi. Ihihiwalay ka. Hindi ka pwede dito. At nangyari din na rin yan noong panahon ng nila Pablo. Pag ikaw ay mananampalataya, hindi ka pwedeng mamili. Hindi pwedeng bilhin din ng iyong mga goods. Mga pinagbilihan mo. Pilibitin ka. Sabi, and reproach, ganun din yung reproach na pinagsabihan natin kanina. Reproach is talagang revile. Sisiraan ang pangalan mo. And cast out your name as the evil for the Son of Man's sake. Ganun din, rejoice ye at the day of the leap for joy. For behold, your reward is great in heaven, for in the like of manner did the Father unto the prophets. Tayo, binibigyan na tayo ng pagkakataon dito ng Panginoon. These are all for the children of God. Anak ka na ba ng Diyos? Gawin mo yung tama sa harap ng Diyos. Alamin mo yung nakalagay sa Bible. Magsasawa kayo, Pastor. Araw-araw, do what is right. Obey the Lord wholeheartedly. Soul winning. Dumating natin oras na sabi ko araw-araw na si Jesus, soul win. Nawala bigla yung mga members natin dito. Kala ko sa mga giving na mawawala, yun pala sa soul win pala eh.
Okay? Kasi makulit si pastor. Pero it's one part na ginagawa natin. Kasi I want you to have a great reward in heaven. Ang mundo po, you will live here 70, 100 years, baka 40 years. Pero yung pagkatapos ng buhay dito, pagpasalamat forever. Pag ikaw hindi nakipagbati sa Panginoon, forever ka sa impyerno. At ang impyerno hindi biro. Alala? Just want to give you ang impyerno, pag tingnan, nung maalala nyo nung pinag-aaralan ng Revelation, madilim. Pero nasusunod ka. Wala ka makikita. Ibig sabihin ko ay din yung apoy. Tapos may uod at lumalabas pasok sa iyong katawan. At ang nangyayari sa iyong habang buhay, sobrang sakit. Sumisigaw ka na nagngingit-ngit ang iyong mga ngipin. Kaya nakikita nyo, di ba, sa mga palabas ng mga gera, pag inoperan, kaya pinuputol yung paa. Kasi wala anesthesia nun eh. Gera eh. Yung mga documentary. Nilalagyan nila ng dito. Yung parang tela yung bibig. Paglalagariin na yung paa. Bakit? Sobrang sakit. Nangingit-ngit yung ngipin nila. Mababasag ngipin nila. Ganon sa impyerno. So you choose. Hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Sa mga hindi paligtas dito. Aaminin mo ba na Panginoon mo sa Yesu Cristo? At talaga ibibigay mo ng buong buhay mo, pati hininga mo sa may-ari nun. At araw-araw, susundin mo siya para sa oras. Inaanyayahan ka ng Panginoon at hindi ka paligtas. Kasi gusto niya ikaw magkaroon ng buhay na walang hanggan. Basta mo na doon kung saan siya. Pag hindi pa, sabihin ni Lord, taos puso, hindi naman wala ng magic prayer. Dapat mo na sa'yo, Lord, Panginoon na kita. Okay, Lord, sa akin kasi nangyari is, Lord, pwede mo pa ako maging alipin kasi ikaw yung Panginoon. Pero yun pala, matagal niya na inaantay. So, Lord, sa mga hindi pa po dito nakakilala o hindi alam yung kaligtasan, ito yung kaligtasan mula sa kasalanan, na yung kasalanan magpadala sa impyerno. Yung impyerno po ay yung kalit ninyo. Hindi po masaya doon dahil pati yung mga demonyo ay takot po doon. Dahil papahirapan silang habang buhay. Sana po, Panginoon, mula sa kanilang puso din, Lord, ayaw na maging makasalanan. Gusto ko na maging alipin mo. And Lord, sa aming mananampalataya, Panginoon, naway lagi namin maalala. Katulad nito, sa lahat ng bagay gusto namin gawin ang tama para sa inyo. We want to obey you wholeheartedly. Marami po sa amin sigurado na hihirapan sa mga bagay na ito. Patawarin na kami sa mga kasalanan namin, Lord. At sa amin din po, Panginoon, na may baunin namin yan ang pag-aralan namin dito sa Beatitudes. Napaganda po ng Beatitudes na ito. Summary lang po ito ng mga bagay na dapat namin ugali. Ngunit sana, Panginoon, kahit sa paghihirap, kahit sirain yung pangalan namin dahil ginagawa namin ang tama para sa inyo. Ay talagang, Panginoon, basbasan niyo po ng protection sa kanila na hindi sila bibigyan. Pero sabi niyo ako, sila ito niya naligtas kahit kailan ay hindi niyo sila bibitawan. At hindi niyo po sinisira ang inyong pangako. Maraming salamat, Panginoon, sa paggamit sa akin na makapagsalita dito. Ngunit, Panginoon, naway hindi po ako yung mapansin. Pagkat ako ay parang speaker lamang at kay Panginoon mismo ang nagsasalita. Gamit na po. Salamat, Panginoon, sa pribileyo na ginamit niyo po ako. Kayo po mapansin, hindi ako. Thank you, Lord, again. And we pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen. So, mag-end live na po muna ako dito. And then let's sing one more song. Thank you sa mga nandiyan.